Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating pong Panginoon. And welcome po sa ating pong night exhortation ngayong gabi, April 16, 2026. Good evening po sa lahat po na nakasubaybay na ngayong gabi. Kay Brother Kaloy, palagi pong nauuna sa panonood ng ating pong live streaming. Ganun din po kay Sister Carmen, kay Sister Herlene, magandang gabi po sa inyo. Nawa po ay nasa maayos po kayong kalagayan. At exactly 7:05 po ay mag-start na po tayo ng ating pong exhortation. So, malaya nyo na pong i-share ang ating pong live streaming, mag-comment, mga kapatid, i-send sa inyo pong mga GC. Pang sa ganun ay makapag-start po tayo at mas marami pong makapakinig ng salita ng ating pong Panginoon. Good evening din po, Sister Juliet Cervantes.
Yan. So, sa hindi po pagtatagal mga kapatid, ay magsisimula na po tayo ng ating pong night exhortation. So, para po simulan ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, samahan niyo po akong manalangin. Akpakan po natin at purihin ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, God. Panginoon, pinupuri ka namin. Sinasamba at pinapasalamatan ngayong gabi. Salamat, O Diyos, na muli po kaming magkasama-sama sa live streaming na ito upang mag-aral ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na muli mo kaming samahan sa aming pagkain ng iyong mga salita, maging kalakasan namin ito, maging paalala, maging katwiran ng aming pong mga kaluluwa, at maging katatagan ng aming pong pananampalataya. Dalangin ko na mas marami pa pong makarinig ng iyong mga salita at maging pagpapala po ito sa lahat ng makakapakinig. At gamitin mo rin ako na yung maliit na lingkod na makapagsalita ng totoo at naaayon sa iyong pong kalooban. Akin pong nilalapit ang lahat ng bagay na ito sa iyong pong paanan at sa iyong pong dakilang presensya sa pangalan mo Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So, sa gabing ito, mga kapatid, nakalagay naman na po sa atin pong caption ang scriptures po natin ngayong gabi. So, if you have your Bible with you, let's open it in Matthew chapter 26, verse 35. Sabi po dito, sinabi sa kanya ni Pedro, "Kahimat ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ikakaila." Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Next po natin na verse, Mark chapter 14, verse 50. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Then, next verse po natin, John chapter 19, verse 38. At pagkatapos sa mga bagay na ito, si Jose na taga-Arimatea, palibhasay alagad ni Jesus, bagamat lihim dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay namanhik kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus at pinahintulot ni Pilato sa kanya. Naparoon nga siya at inalis ang kanyang bangkay. Verse 39, at naparoon naman si Nicodemo, yaong naparoon ng una sa kanya ng gabi, na may dalang isang panghalong mira at mga aloe na may mga 100 libra. Verse 40, kinuha nga nila ang bangkay ni Jesus at binalot nila ng mga kayong lino na may mga pabango ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Then last verse po natin, Romans chapter 12 verse 1 to 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya niyang katampatang pagsamba. So, hindi pala to yun mga kapatid. Wait lang po. I think it's Hebrews po. Wait lang po. Yan, Hebrews pala mga kapatid, hindi po Romans. So, basahin ko po dito. Yan. Wait lang po mga kapatid. Hebrews po yun, hindi po Romans. So, pasensya na po. Hebrews chapter 12. Yan. Verse 1 to 2. Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. And last verse po natin, verse 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng
Diyos. Basahin po natin sa wikang English dahil dito po natin kukunin ang atin pong title. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Praise the Lord. Hallelujah. So, muli mga kapatid, pagpasensyahan nyo po ang typographical errors sa atin pong scriptures. Yun po ay Hebrews chapter 12 verse 1 instead po na Romans po. Hallelujah. So, tonight, allow me to exhort to you on the subject that says, where you look matters. Or sa wikang Tagalog po, mahalaga kung saan ka nakatingin. So muli, binabati po natin lahat po na nakasubaybay ngayong gabi. Sister Jo and Brother Wilson, Sister Olen, Sister Oliva Andalion, Sister Yolanda Balboa, Brother Nico. Yan. So, welcome po sa atin pong night exhortation. Magandang gabi po sa atin pong lahat. Hallelujah. So again, atin pong title ngayong gabi ay Look unto where you look matters. Kung saan ka nakatingin ay mahalaga. So, it's been 2 weeks po mga kapatid. Simula po nung atin pong ginunita ang Holy Week. Ngunit sa kabila po noon ay nandito pa rin po ako sa storya kung saan ipinako at namatay ang atin pong Panginoon dahil ang aking pong binabasa ay sa huling chapters po. Nasa mga huling chapters pa po ako ng book po ng John. So bear with me mga kapatid. Alam ko pong ang iba po sa atin na mga naka-attend po ng prayer and fasting ay marami na po tayong napakinggang exhortation patungkol po sa pagkapako ng ating Panginoon, sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay. And even yung mga hindi po umattend, alam ko na sa inyo pong mga tahanan ay nakapag-devotion po kayo or nanood po kayo ng mga movies patungkol po sa crucifixion ng ating pong Panginoon. Kaya talagang nahimay po natin, napag-aralan po natin ang naging journey ni Jesus papunta po sa krus ng Kalbaryo. But regardless po na napag-aralan po natin yon, I hope ay pakinggan nyo pa rin po ako ngayong gabi sa mensahe po na akin pong isi-share po sa inyo dahil I know na ang salita po ng Panginoon ay palaging bago, palaging may revelation, palaging may mensahe, and I know na this message would bring impact sa pananampalataya po ng bawat isa po sa atin. And tonight naman, bagaman doon po kinuha ang atin pong mensahe ngayong gabi, we will not solely focus on the death, burial, and resurrection of Jesus. Hindi naman po doon nakafocus ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi. But instead po, pag-aaralan po natin yung pong mga tao na nabuhay noon pong mga panahong iyon. Papag-usapan po natin yung mga tao na nakapaligid sa ating pong Panginoong Jesus noong time po na nagbi-minister pa po siya sa mga tao hanggang sa kanya pong kamatayan. Tonight, we will be talking about we will be studying about the 2 kinds of people. Or to be specific po, 2 different kinds of the followers of Jesus. 2 magkaibang klase ng mga tagasunod ng atin pong Panginoon. And I hope you're all ready po para po pakinggan ang mensahe ng atin pong Panginoon. So, sa atin pong scriptures, kung inyo pong nasundan, mapapansin nyo po ang 2 characters sa istorya po ng atin pong Panginoong Jesus. Ang isa pong character ay ang palaging nakakakuha ng atensyon natin pong mga Kristiyano. Siya po yung palaging center of attention, yung unang character. Lagi po siyang nababanggit or silang nababanggit sa mga preaching, sa mga exhortation,
sa mga devotion, palagi po silang nagiging halimbawa, palagi po silang sa kanila kino-compare yung mga bagay po na nangyayari sa buhay natin bilang mga Kristiyano. So, yun po ang unang characters or unang character sa story. Yung palaging, yung sikat ba mga kapatid, yung palagi pong napapag-usapan. And yung isa naman pong character sa istorya is the one that is barely noticed. Yan, hindi po palaging napapag-usapan. Hindi po palaging nababanggit sa mga pangangaral, sa mga sharing, sa mga binabasa po natin, hindi palaging doon ang focus. Kumbaga, ito pong isang character ay hindi po gayon kasikat, bagaman parte po ito ng salita ng Panginoon, pero hindi po palaging sila ang nabibigyan po ng pagpapahalaga. At ang dalawang characters po na ito ay una po is the disciples of Jesus. And I know na kilalang kilala niyo na po ang mga disciples ni Jesus. Ilan nga po ulit ang disciple ng ating pong Panginoon? Kung inyo pa pong natatandaan, ay makikicomment po sa ating comment section. And I know rin po that you are all aware sa mga pangalan din po ng mga disciples na ito. Kung meron po kayong kilala, feel free po na i-comment ang ilan pong mga pangalan na natatandaan nyo sa disciples of Jesus. Yun po ang unang character. At ang pangalawang character naman po na ating pag-aaralan ay ang mga secret followers of Jesus. So, mga palihim na mga tagasunod ng atin pong Panginoon. And tonight, mga kapatid, we will dig deeper to their characters. Kung ano po ang kanilang mga naging buhay at kung paano po sila nakasalamuha sa atin pong Panginoon. Ano po ang kanila pong mga personality at ano po ang mga naging karanasan nila habang ang Panginoon po ay nabubuhay hanggang sa kamatayan ng atin pong Panginoon. So una, pag-usapan po natin the disciples of Jesus. Alam kong kilalang-kilala na po natin sila, mga kapatid. Hindi ko na po ito palalawakin. Hindi ko na po ito pahahabain. Hindi ko na rin po hindi na rin po ako magiging detalyado sa mga bagay na patungkol po sa mga disciples si Jesus dahil alam ko na tayo bilang mga Kristiyano na palaging nagbabasa ng salita ng Panginoon, palaging napapakinggan ito sa mga pangangaral, ay kilala na po sila. So, bilang summary lang po ng kung sino po itong mga disciples na ito, kung ano po ang naging buhay nila. So, alam po natin na mga disciples po ni Jesus, sila po ay ang mga tao na palaging kasama ng atin pong Panginoon. Yan. Thank you po, Sister Carmen. May nag-comment na. Tama po, 12 po ang disciples po ni Jesus. So, ito pong mga disciples ng ating Panginoon, palagi po silang nakikita ng marami pong tao dahil palagi po silang kasama ng ating pong Panginoon. And because they're always with Jesus, they are the ones, mga kapatid, na palagi pong nakakapakinig ng mga turo at pangangaral ng ating pong Panginoon. Kumbaga, 'di ba? Bukod pa nga po yung turo na naririnig nila na tinuturo ng ating Panginoon publicly, and yung para lang din po sa kanila, yung mismong discipleship ng ating pong Panginoong Jesus sa kanila. So, alam nila mga kapatid, napakinggan nila mismo ng kanila pong mga tenga yung boses ng atin pong Panginoon. Narinig nila yung mga parables ni Jesus, yung Beatitudes, and everything na ibinahagi, iniwan ng atin pong Panginoon. And di ba mga kapatid, napakalaking pribilehiyo po na mapakinggan mo mismo ang tinig ng atin pong Panginoon. Kasi di ba kung tayo nga, pag makapakinig tayo ng isang pangangaral, tas yung pangangaral na yun ay napaka-powerful, diba? Talagang revival tayo, talagang
bumabaon, tumatagos sa puso po natin, sa kaluluwa natin, bumabaon hanggang buto kapag yung pangangaral, mga kapatid, ay napaka-anointed, napakalalim, napakabigat. Amen? Talaga pong nabubuhayan ang ating pong mga spirito. Then, how much more po, ito pong mga disciples na mismong tinig, mismong mula sa isipan, sa puso ng ating pong Panginoon, ang kanila pong napakinggan. And bukod doon, because they are always with Jesus and they are the ones who heard the teachings of Jesus, mga kapatid, they are also the ones who witness the powerful miracles of Jesus before their eyes. Ito pong mga disciples ang nakakita mismo ng makapangyarihang himala ng ating pong Panginoon. Di ba, mga kapatid, napakagrabe pong karanasan yon. Kung tayo nga, binabasa pa lang natin, mga kapatid, tumitindig na yung balahibo natin. Talagang amazed na tayo. Or kung tayo mismo nakarinig ng mga testimonies kung paano kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Di ba, talagang tayo po ay natatouch. Tayo po ay napapalakas ng mga patotoo pong iyon. Then how much more, ito pong mga disciples, mismong kita ng kanila pong mga mata, naranasan po nila personally kung paano po nagpakita ang Panginoon ng himala. Nakita nila kung paano pinakalma ng Panginoon ang bagyo, mga kapatid. Nakita po nila kung paanong naglakad ang Panginoon sa ibabaw ng tubig. Nakita po nila kung paanong binago po, tinransform ng Panginoon ang tubig na maging alak. Nakita po nila kung paanong pinakain ng Panginoon ang 5,000 at 4,000. Nakita po nila kung paanong nagkaroon ng miraculous catch of fish nung wala silang makuhang mga isda. Noong ang Panginoon ay dumating, mga kapatid, nakakuha sila ng napakaraming isda. Nakita po nila kung paanong nagpagaling ang Panginoon ng samot-saring sakit. Nagpagaling ang Panginoon ng pilay, ng bulag, ng bingi, ng ketong, mga kapatid. Nagpagaling ang Panginoon ng inaalihan ng demonyo. Nakita rin nila ang Panginoon na bumuhay ng mga patay. Hallelujah! Hindi ba, mga kapatid, napakagrabing karanasan po iyon. Talagang siguro kung tayo po yung nandoon, nabubuhay sa time nila, di ba, mga kapatid, parang wala na po tayong ibang sasandigan, kundi ang ating pong Panginoon. Wala na tayong ibang paniniwalaan, kundi ang ating pong Panginoon, dahil naranasan natin mismo, nakita natin mismo kung paano kumilos ang ating Panginoon, kung paano po siya talagang makapangyarihan, na parang pakiramdam natin kung tayo po yung kasama ng ating pong Panginoon, hindi na tayo bibitaw, hindi na tayo aalis sa kanya pong tabi, di ba? Kung tayo po yung kasama ng ating pong Panginoon, talagang mananatili tayo sa kanya hanggang huli, dahil alam natin makapangyarihan siya, alam natin na mapagmahal siya, alam natin na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan, na hindi tayo mapapahamak basta kasama natin ang ating pong Panginoon. Amen? So, I believe during those time ay ganun po yung pakiramdam ng mga disciples, dahil naranasan nila mga kapatid. Amen? Nandoon po sila mismo kung saan naroroon ang ating pong Panginoon, na sila nakadaupang palad nila mismo ang ating Panginoon. Pero tayo, mga kapatid, yes, nararamdaman po natin siya, but iba pa rin yung mismong nakita mo ang Panginoon ng mukhaan. And bukod doon, mga kapatid, they did also eat and drink with Him. Kasalo pa nila ang Panginoon na kumain at uminom. Hallelujah! Can you imagine? Ikaw kaya, ngayong gabi, kasalo mo ang Panginoon. Hindi ba? Wow! Grabe yon, yung hari ng mga hari, yung Panginoon, yung makapangyarihan sa lahat, kasalo mong kumain. Di ba napakagrabing bagay po noon, na kung iisipin natin, siguro hindi natin talaga kaya masukat yung depth ng relationship po ng mga disciples sa ating Panginoon. Kasi hindi lang sila kasama sa miracles, kasama rin silang kumain ng ating pong Panginoon.
And bukod doon, hinugasan pa po ng Panginoon ang kanila pong mga paa. Wow! What a great encounter! What a great life, mga kapatid, na makasama mo mismo ang Panginoon habang ikaw ay nabubuhay. So meaning, we can come into a conclusion that they were so close to Jesus. They are so close to Jesus that they even promised to stay and die with Him till the end. Sobrang lapit nila sa Panginoon to the point na nangako sila, mga kapatid, na manatili sa Panginoon. Diba ang sabi ni Pedro, Panginoon, kailanman ay hindi kita itatakwil, kailanman ay hindi kita pagtataksilan, kailanman ay hindi kita ibebetray, hanggang kamatayan ay sasamahan kita. At ano pong sabi ng mga ng ibang disciples sa verse, yun din po ang kanilang pinarofess sa harapan ng atin pong Panginoon. And if we would compare it to our present time, mga kapatid, kung ngayon po i-compare po natin yung mga disciples, we can say that the frontliners are the disciples of today. Masasabi po natin na yun pong palaging tumatayo sa likuran ng pulpito, yung nangangaral ng kanya pong mga salita, yung mga umaawit, tumutugtog, yun pong kasama lagi sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, yung mga missionaries, hallelujah, yung present po sa prayer meeting, present sa Bible study, present sa fasting. Masasabi po natin na sila po yung mga disciples sa panahon po natin ngayon. And to expound pa, mga kapatid, ako po, not to brag, mga kapatid, but to just give details pa po sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Ako, mga kapatid, nakikita niyo po akong nangangaral ng salita ng Panginoon. Nakikita niyo po ako na tumatayo sa likod ng pulpito, maraming ministry. Masasabi po natin na pwede po nating ihalintulad yung mga disciples sa ginagawa po ng mga active na Christian sa panahon po natin ngayon. So, yun po ang comparison natin. Then now naman, mga kapatid, number 2, now, let's move on to the second character. At ang pangalawa po nating character is the secret followers of Jesus. At ang una po nating character doon ay si Nicodemus. Kilala po ba natin, mga kapatid, si Nicodemus? Si Nicodemus po, siya po ay isang Pharisee. Siya po ay leader ng mga Hudyo. Siya po ay member ng Sanhedrin. At siya rin po ay mayaman. Nakilala po siya, mga kapatid, sa John chapter 3, wherein siya po ay nakipag-usap sa atin pong Panginoon nang tanungin po niya kung paano po magkaroon ng buhay na walang hanggan. And in that scenario, maaari po nating masabi na si Nicodemus po ay naniniwala sa salita ng atin pong Panginoon. Siya po isang, kumbaga, low-key or lihim na tagapakinig, tagasunod ng atin pong Panginoon. Doon po natin siya unang nakilala. And then, ang pangalawang paglabas na po niya sa istorya ng ating pong Panginoon is in John chapter 7, kung saan ito na po yung nililitis na po si Jesus. And ang kanya po, mga kapatid, side or argument ay hindi po siya pabor sa gusto po ng mga Jewish leaders na patayin po si Jesus Christ. Why, mga kapatid? Babalik po tayo sa John chapter 3, kung saan alam po natin na meron po siyang curiosity, meron po siyang paghahangad or paniniwala na meron pong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng atin pong Panginoong Jesus. Kaya in John chapter 7, mga kapatid, ay hindi po siya agree sa gusto po ng mga Jewish leaders na siya po ay mamatay. And lastly, in John chapter 19, mga kapatid, doon po natin nakita muli si Nicodemus na tinulungan po niya si Joseph of Arimathea, mga kapatid, na tulungan po na ilibing ang atin pong Panginoon. And number 2, doon na nga po, mga kapatid, pumasok po si Joseph po of Arimathea. Katulad din po siya ni Nicodemus, mga kapatid. Part din po siya ng council.
ng Sanhedrin. Siya po ay mayaman, mga kapatid. And dinescribe po siya ni Luke sa Luke chapter 23 verse 50 na siya po ay mabuti at matuwid na lalaki, mga kapatid. Siya po, mga kapatid, ay dinescribe din po ng salita ng atin pong Panginoon na isa po siyang secret disciple of Jesus. Lihim po na disipulo ng atin pong Panginoon. And mapapansin po din natin, mga kapatid, dito po kay Joseph, mga kapatid, na siya po ay na-mention in 4 books of the gospel. So, makikita po natin, mga kapatid, yung difference po ng mga disciples at nito pong secret followers of Jesus. Ang mga disciples, mga kapatid, sila po ay publicly ina-express po nila ang kanila pong faith sa atin pong Panginoon. While ito pong mga secret followers ng atin pong Panginoon, sila po ay mayaman, sila po ay may posisyon, sila po ay may reputasyon. But during the time of Jesus, mga kapatid, ng ministry ng atin pong Panginoon, hindi po nila publicly pinarofess or in-express ang kanila pong faith. Dahil, mga kapatid, sabi po dito, natatakot po sila sa mga tao. Marahil, pinoprotektahan po nila ang kanila pong reputasyon. Pinoprotektahan po nila ang kanila pong image, mga kapatid. Kaya, bagaman gusto po nilang sumunod sa atin pong Panginoon, bagaman sila po ay agree sa teachings ni Jesus, sila po ay nanatiling malayo, nanatili pong nakatago, mga kapatid. Ngunit sila po ay sumusunod sa atin pong Panginoon. And to compare it today, mga kapatid, the unseen Christians are the secret followers of today. Kung i-compare po ulit natin sa panahon ngayon, yung mga secret followers po ng ating Panginoon, sila naman po yung mga Christians na low-key. Yan. Mga Kristiyano na hindi po palaging tumatayo sa likuran ng pulpito, hindi po ginagamit. Kumbaga sabihin natin, wala po silang ministry, hindi po sila palaging present sa mga gawain, hindi rin po sila present palagi sa mga prayer meetings, sa mga fasting, pero sila po ay uma-attend tuwing araw ng linggo. Sila po ay simply living for God. Yun lang po, mga kapatid. Kumbaga, sila po ay nasa shadow. Wala po sila sa spotlight. Katulad po ng mga disciples or ng mga frontliners, yung may mga ministry po sa church. Yan, kumbaga, katulad po na sabi ni Sister Herlene, may reservation po sila. Pinoprotektahan po nila yung trabaho nila, yung posisyon nila, or kung sa panahon natin ngayon, sila po yung mga Kristiyano na mas pinahalagahan din po nila ang trabaho nila, ang pag-aaral nila, ang negosyo nila. Kaya, bagaman, yes, sumusunod po sila sa atin pong Panginoon, pero hindi takot sila, meron po sila mga takot, meron po sila mga bagay na mas pinoproteksyonan. So, nagets nyo po ba, mga kapatid? I hope nagets nyo po yung dalawang characters po na yon. Disciples ng ating Panginoon at yung secret followers of Jesus. So ngayon, mga kapatid, tatanungin ko po kayo, between the two characters, who do we expect to stand and fight for Jesus during His persecution? Sino po o alin po sa dalawang characters nito ang inaasahan po natin na tatayo at makikipaglaban para po sa atin pong Panginoong Jesus nung siya po ay pinapersecute na, nung siya po ay hinuhuli na, nung siya po ay sinasaktan na, nung siya po ay i-crucify na. Alin po sa dalawang characters na ito ang inaasahan nating sasamahan ang Panginoon hanggang kamatayan? Alin po sa mga characters na to ang inaasahan nating ipagtatanggol ang atin pong Panginoon laban po dito po sa hindi tama at hindi patas na paglilitis, na paghuhusga sa atin pong Panginoon? Hindi po ba, mga kapatid, ang mga disciples ang inaasahan nating tatayuan ang kanila pong pananampalataya sa atin pong Panginoon? Pero ano po ang sinabi ng salita ng Diyos? But it turns out the other way around.
Hindi po, mga kapatid. Sad to say, hindi po ang mga disciples ang pinangatawanan ang kanilang pananampalataya at pag-ibig sa atin pong Panginoon. Ang grabe, no, mga kapatid? Yung akala nating sila po yung kasama ng ating Panginoon hanggang huli. But it turns out, ano pong sabi ng Mark, and they all fled. They all forsook, mga kapatid. They all walked away. They all left Jesus. Hallelujah, Jesus. During the ministry, sila po, mga kapatid, ay matapang at para bang napakamalapit sa atin pong Panginoon. But during the persecution, they were fearful and they walk away. Ngunit, mga kapatid, noon pong ang Panginoon noon meron na pong ligligan, noong nakasalalay na po ang kanilang mga buhay, na maaari na po silang mamatay, sila po ay natakot at tumalikod sa atin pong Panginoon. I hope, mga kapatid, hindi po tayo maging katulad ng mga disciples na kung sino pa yung mga tumatayo sa likuran ng pulpito, kung sino pa yung palaging present sa gawain ng Diyos, kung sino pa yung palaging nangangaral, kung sino pa yung palaging nasa prayer meeting, kung sino pa yung palaging nagpa-fasting, kung sino pa yung palaging active sa gawain ng atin pong Panginoon. Kapag dumating yung ligligan, kapag dumating yung kahirapan, mga kapatid, ay tayo po yung unang-unang aalis. Tayo po yung unang-una, mga kapatid, na iiwan ang pananampalataya na atin pong nakilala at nakagisnan. I hope, mga kapatid, hindi po tayo maging katulad ng mga disciples na tayo po yung nag-share ng mga salita ng Panginoon. Tayo po yung present sa ministry, sa kingdom ng atin pong Panginoon. Pero nakakalungkot na baka tayo rin, mga kapatid, yung unang aalis at iiwan ang atin pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ang sabi po, mga kapatid, ng Matthew chapter 11 verse 6, at mapalad ang sino mang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. Mapalad daw po yung hindi makakahanap ng ikatitisod niya sa atin pong Panginoon. Sapagkat ang mga disciples, mga kapatid, bagaman kasama nila ang Panginoon all throughout His ministry, ay sila po yung unang tumalikod sa ating Panginoon, unang nakakita ng katitisuran sa harapan ng atin pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yet, these two rich and Jewish council, mga kapatid, kung sino pa po yun pong matatakotin nung una, kung sino pa po yung hindi kasama ng atin pong Panginoon, kung sino pa po yung walang ministry nung panahon ng atin pong Panginoong Jesus, were surprisingly the ones who had the courage to fight and stay with Jesus till death. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. During the ministry, they were fearful and seemed to be so far. But during the persecution, they were brave and came close to Jesus. Alam niyo po ba, na bagaman nung mga time na buhay pa po ang ating Panginoon at nangangaral, sila po'y natatakot, mga kapatid. Pero noong time po na nililitis na ang ating pong Panginoon, alam niyo po ba na sila po yung nagsabi na against po sila sa decision ng Jewish Council. Sila po, mga kapatid, ay yung naglibing, nagbigay ng honor sa atin pong Panginoon. Hallelujah, nilangisan, inilibing po nila ng maayos, kinuha nila yung katawan ng atin pong Panginoon at binigyan po nila ng libingan ang atin pong Panginoon. Hallelujah. It's strange. It's ironic, isn't it, mga kapatid? Hindi po ba parang ang gara po noon, parang nakakatawa, parang ang gara po nang nangyari. Kasi kung sino pa po yung inaasahan natin na kakasamahin ng Panginoon hanggang huli, sila pa po yung umalis sa ating Panginoon. Pero yung mga matatakotin, mga kapatid, sila po yung tumayo sa atin pong Panginoon. Sila po, mga kapatid, ang
ang nagbigay ng pagpapahalaga, ng respect, ng honor sa katawan ng atin pong Panginoon. At sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, and maybe, just like me, you began to wonder, alin kaya ako sa dalawang ito? O sino kaya sa dalawang ito ang dapat kong piliing tularan? Hallelujah! Napaisip rin ba kayo na, oo nga no? Alin kaya ako doon? Yung disciples na matapang nung una pero nung huli natakot? Or yung natakot nung una pero nung huli naging matapang at pinanindigan yung pananampalataya nila? Maaring naguguluhan din kayo sa oras na to kung alin kayo doon o alin sa dalawang yun ang maging dapat tayo. But the answer is, you don't have to choose between them. Hallelujah. Instead, choose Jesus. Piliin po natin ang Panginoong Jesus. Choose to look unto Jesus. Piliin po nating tignan ang atin pong Panginoon. Dahil alam niyo po, pagkatapos po ng mahabang pagbabasa at matagal na pagbubulay ng salita ng atin pong Panginoon, akala lang natin magkaiba itong dalawang characters na ito. Pero ang totoo, mga kapatid, pareho lang po sila. Bakit? Dahil ang kanila pong response, ang kanila pong pagtugon ay base lamang po sa kanilang sitwasyon. Bakit? Dahil tinignan po nila ang mga sirkumstansya, nakatingin po sila sa paligid nila, nakatingin po sila sa mga nangyayari, nakatingin po sila sa sitwasyon, more than na nakatingin po sila sa atin pong Panginoon. During the time ng ministry ni Jesus, saan po nakatingin ang mga disciples? Sa miracles sa kanya pong miracles. Nakatingin po sila sa time na payapa pa po ang lahat. Wala pa pong persecution na nangyayari. Pero nung dumating na po ang persecution, nakita nila kung paano po pinahirapan ang Panginoong Jesus. Nakita nila na maaring sila po ay mapahamak din. Kaya ano pong nangyari, mga kapatid? Iniwan po nila ang ating Panginoon. And ganun din po, ito pong secret followers of Jesus, si Nicodemus at si Joseph of Arimathea, mga kapatid. Nung una, during the ministry of Jesus, nakita po nila na maaari po silang tanggalin sa posisyon, maaari pong masira ang kanila pong image, ang kanilang reputation, pero mga kapatid, doon pong during ng persecution of Jesus, doon po nila nakita kung paanong totoo po talagang ang Panginoon ay makapangyarihan, mga kapatid. Doon po nila nakita yung kanila pong guilt, yung kanila pong shame na tapos na, mga kapatid. Wala na, patay na si Jesus Christ. Tapos na yung persecution. Wala na maaaring posibleng mangyari sa kanila pong buhay except na matanggal yung kanila pong posisyon nung in-expose nila ang kanila pong pananampalataya. Hallelujah! At ano po yung bottom line, mga kapatid? Church, where you look matters. Kung saan ka po nakatingin ay mahalaga. Dahil ang tinignan po ng dalawang characters na to ay ang paligid nila, ang mga nangyayari more than ng pagtingin po nila sa atin pong Panginoon. Si Peter, nung pong siya'y lumakad sa tubig, mga kapatid, di ba nung nakatingin po siya kay Jesus, hindi po siya lumulubog, pero nung tumingin po siya, mga kapatid, sa bagyo, sa kidlat, siya po ay lumubog. Si Peter po, noon pong nakita po niya yung paghihirap ng atin pong Panginoon. Diba binetray niya po si Jesus? Pero nung nagkatinginan po sila ng ating Panginoon, ano pong naalala niya? Naalala niya yung salita ng atin pong Panginoon. At siya po ay umiyak ng mapait. At siya po ay nagsisi. Kaya church, where you look matters. That's why, mga kapatid, I remember Stephen. Naalala niyo po si Stephen, mga kapatid, sa Acts chapter 7, verse 55. Ang sabi po dito, datapwat siya, palibhasay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig ng maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus
na nakatindig sa kanan ng Diyos. Verse 56, ano pong sabi niya? At nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Ano pa pong sabi ng Titus chapter 2, verse 12 to 13 na nagtuturo sa atin? Sa verse 13, sabi dito, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Hallelujah! Where you look matters, mga kapatid. Dahil po si Stephen ay tumingala at tumingin sa atin pong Panginoon. Bagaman siya'y namatay, pero namatay po siya, nananatili at nakatayo sa kanya pong pananampalataya sa atin pong Panginoon. That's why, mga kapatid, look unto Him. Look unto Him kapag ikaw ay masaya, kapag ikaw ay masagana, kapag ikaw ay pinagpala, mga kapatid. Pero still, mga kapatid, look unto Jesus kahit na ikaw ay malungkot, kahit na ikaw ay basag, kahit na ikaw ay pagod, kahit na ikaw ay mahina, kahit marami kang problema, kahit marami kang pagsubok, piliin pa rin po nating tumingin sa atin pong Panginoon dahil hanggat nakatingin po tayo sa atin pong Panginoon, hindi po tayo maaagaw ng kaaway, hindi po tayo babagsak, mga kapatid, at hindi po tayo makakatalikod sa harapan ng atin pong Panginoon. So as I end, mga kapatid, basahin po natin ito pong 1 Corinthians chapter 4 verse 5. Napakaganda nito, mga kapatid. Sabi dito, kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghahayag ng mga bagay na nililihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung magkagayoy, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. In the end, mga kapatid, it's not about how much you have done for His kingdom, but how faithful you are to Him. Hindi po ito paramihan ng nagawa sa Panginoon. Hindi po ito pagalingan, mga kapatid. Hindi rin ito patagalan, mga kapatid. Ito po ay sukatan sa kung hanggang saan ka tatayo sa harapan ng ating Panginoon, hanggang saan mananatili ang pananampalataya mo, gaano ka magiging katapat sa ating pong Panginoon. Ngayon lang ba, active ka, nagpipreach ka, nananalangin ka, nagpa-fasting ka, dahil maayos ang lahat, dahil wala pang persecution? But what if, mga kapatid, dumating na po yung huling panahon at mahirap na, aalisin na sa'yo ang lahat, nakasalalay na ang buhay mo, nakasalalay na ang negosyo mo, ang trabaho mo, ang pag-aaral mo, will you still be faithful sa harapan ng ating pong Panginoon, mga kapatid? Kaya hindi po dapat natin husgahan ang isa't isa. Marami pong Kristiyano, kung sino pa po yung mga active sa Panginoon, nung magtagal na, mga kapatid, sila na po ang nawala, mga kapatid. Pero yung mga hindi po nagagamit sa Panginoon, yung simpleng nakaupo lang, yung simpleng nagpupuri lang, hanggang ngayon nandyan pa rin sila, mga kapatid. So we don't have the right to judge them, mga kapatid. Ang Panginoon po ang huhusga. Kaya kung ano man, mga kapatid, huwag nating husgahan ang isa't isa, kundi manatili po tayo hindi nakatingin sa pamumuhay ng iba, sa kung paano po ang aksyon ng iba, kundi ang tignan natin hindi po ang kamalian, kung ano pong kakulungan, kung ano po ang ginagawa ng ating kapatid sa Panginoon. Tignan natin ang atin pong Panginoon, the author and the finisher of our faith. Last verse, mga kapatid, in Matthew chapter 24 verse 45, it says, sino nga ba ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Tinatanong po tayo ng Panginoon sa verse na ito, sino nga daw po ba ang tapat at matalino na mapagkakatiwalaan? Hindi ko rin alam, mga kapatid, ang sagot. But one thing I know, we can never go wrong by choosing to look unto
Jesus. Hindi ko rin alam kung sino sa atin ang tapat. Hindi ko rin alam kung sino sa atin ang tunay na matatag, ang tunay na disciple ng atin pong Panginoon. Ngunit isa lang ang alam ko, mga kapatid, hindi tayo magkakamali at hindi tayo babagsak sa pagpili na tumingin, piliin palagi ang atin pong Panginoon sa araw-araw ng atin pong mga buhay. Hallelujah, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Manalangin po tayo as we close this exhortation. Hallelujah, Jesus. We give you glory, we give you honor, and we give you praise. Hallelujah, 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 Jesus. Sinasamba ka namin, Panginoon, at dinadakila namin ang iyong makapangyarihang pangalan. We give you glory, we give you honor, and we give you praise. Hallelujah, hallelujah. Thank you for your word tonight. Hallelujah. Thank you for your revelation. Thank you for your message, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Lubos po kaming nagpupuri, sumasamba at nagpapasalamat sa napakagandang mensahe na iyo pong iniwan sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin na hindi ang aming mga aksyon, hindi ang mga ginagawa po namin ang magdedirekta, ang magsasabi, Panginoon, kung gaano kami katapat sa iyo, kundi kung saan po kami nakatingin, Panginoon, kung saan nakafocus ang amin pong mga isipan. Hallelujah, Jesus. Kaya naman, Panginoon, ngayong gabi, sa lahat na nakapakinig ng iyong mga salita, dalangin ko na tulungan mo kami, turuan mo kami na tumingin sa kung ano po ang nararapat, tumingin sa kung ano po ang nakalulugod sa iyo pong harapan, sa iyo pong kalooban. Tulungan mo kami na huwag i-focus ang aming mga mata sa sanlibutan. Hallelujah, sa amin pong present situation, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa lahat na nangyayari sa aming buhay, kundi bagkus, anumang maging panahon, anumang maging sitwasyon, anumang pagkakataon, Panginoon, ay manatili po kaming nakatingin at nakakapit sa iyo. Nang sa gayon, Panginoon, katulad ni Stephen, hallelujah, hanggang sa huli naming hininga, hanggang sa iyong pagdating, Panginoon, kami po'y nakatingala, kami po'y nakatingin sa iyo at naniniwala, nananampalataya na kami po ay mananatili sa amin pong pananampalataya at ikaw mismo, Panginoon, ang magbibigay ng kompletuhan sa amin pong pananampalataya at sa amin pong paniniwala sa iyo. Hallelujah, alam namin, Panginoon, at alam mo na kami po'y mahihina, kami po ay madaling madistract, Panginoon. Marami pong nangyayari sa amin pong mundong ginagalawan. Ngunit tulungan mo kami na huwag pong makalimutan na tumigil panandalian, humanap ng tahimik na lugar, hallelujah, at magkaroon ng panahon, ng oras upang manalangin, upang i-search ang amin pong mga puso, upang i-check ang amin pong mga spirito, kung kami ba ay nakatingin pa rin sa iyo o mas nakatingin kami sa nangyayari sa mundo at sa amin pong mga sitwasyon. Hallelujah, hallelujah, Panginoon, sa iyo po namin ipinagtatagubili ng amin pong mga buhay. Pagpalain mo lahat na nakapakinig ng iyo pong mga salita, maging kalakasan namin ito, tumimo sa amin pong mga puso, O Diyos, at dalangin ko na ito po'y manatili sa amin at maging katibayan ng amin pong pananampalataya at paglakad sa inyo pong harapan. Ang kinin po namin ng pagtatagumpay sa inyong nag-iisa at makapangyarihang pangalang Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, mga kapatid, sa pagsubaybay sa atin pong live streaming. Pagpalain po tayong lahat ng atin pong Panginoon. God bless us all po.